Good morning po, Sir Ted and Ma'am Chacha. Opo, salamat. Professor, ito ho bang open dam site diyan po sa Cebu City, hindi po ba ito nagpatawag sa atensyon ng komisyon habang ito ay patayog ang taas? Actually, Sir Ted, ang babanggitin ko po yung posisyon ng Eco Waste. Ano po, sa Eco Waste Coalition bilang member ng NSWMC, yung mga members po namin sa Eco Waste Coalition since 2021, na-raise na po namin yung concern na yan with the local government. Pero doon pagdating po sa NSWMC, ang purpose po ng NSWMC, may mga members po 'to na coming from the private sectors and the different government agencies. Gumagawa po ng policies ang NSWMC tsaka yung Solid Waste Management Plan po nila. Ang implementing agency po nito ay mga government offices po. Pero as far as member ng NSWMC ang Eco Waste Coalition, since 2021 po bilang part ng private sector sa NSWMC, since 2021 po yung aming mga members ay na-raise na po itong issue na 'to sa local government po ng Cebu City. Opo, sige. Mamaya po kasi babanggitin ko yung powers and functions of Opo, the commission. Ano po? And opo. ito lang po kaya nga kami tumawag sa inyo kasi ang DENR po dito mailap. No? Ayaw ho nilang sumagot sa aming mga tawag. Considering po na ang pinakapinuno ng naturang komisyon ay ang sekretary po Ito, nitong mm. DENR. Okay. Yes po. Ito ho muna. Tama ho ba ang obserbasyon pati po ni Konsehal Garganera na hindi na po ito sanitary landfill, ito na po yung open dump site, di ba? Yes po, sa batas po, ang sanitary landfill dapat po mga residual waste lang po ang tinatapon po diyan. Pero nung ni-raise po namin 'yan nung 2021, mixed waste po siya. Ibig sabihin po nun, hindi po segregated yung mga tinatapon po siya diyan. Kaya naging parang open dump site siya. Okay. So, kasi din po kapag sanitary landfill, there is a scientific process, 'di ba? And Yes engineering, po. no? And Yes po. obviously, in this particular dump site, walang ganon. Yes po. Pero certain kung titingnan natin na na-release po 'yan ng ECC. So ibig sabihin po nun, nabigyan siya ng permit para mag-operate. Pagka kumukuha po ng ECC, marami ring pinagdadaanan, kumukuha din po 'yan ng mga business permit, et cetera. Ah, Meron din pong mga report na ito ay nag-violate, ni-report na rin po ng community, kahit po yung leader ng informal waste sector na-report na rin po siya. Mm. Ah Yun nga po, hindi hindi lang po, naipatupad na dapat dapat sumunod yung mga yung contractor doon sa lugar na yun. Pero technically po, kung sasabihin po natin na sa sanitary landfill, hindi po niya kinukuha yung definition mismo kasi mixed waste po ang naitatapon po dun. So nagmumukha po siyang open dump site. Opo, kaya nga misnomer na tawagin mo siyang landfill eh. Hindi Yes siya po. hindi siya akma. Kasi po, ito ang DNR ano po. Ang sabi nila ang DNR daw po ang Environmental Management Bureau Region 7 nag-issue po ng cease and desist order etc. Pero considering po na binigyan nila ito ng ECC, so meron na bang question doon agad, professor, na paano po ito nakakakuha ng ECC gayong meron silang dapat dito compliance at meron po ditong mandato yung pong physical na pagsusuri ng mga taga-EMB sa compliance po ng isa pong kumpanya na humingi ng ECC sa inyo hong pag-assess sa Eco Waste Coalition o maging ikaw mismo, anong tingin mo po doon? Opo, ang proseso niyan, Sir Ted, pagka magtatayo kunwari ng sanitary landfill, siyempre magse-secure yan ng ECC. Do'n sa ECC, parang binibigyan mo ng permission, "O sige, magtayo ka na, mag-operate ka." Pero mas mahalaga do'n siyempre yung monitoring. Ang monitoring na dapat na gumagawa nun, dalawa, siyempre yung local government unit kasi nag-i-issue 'to ng business permit. At pangalawa, siyempre, mas malaki yung EMB dahil, ito ang nagme-measure kung tumitingin at nagmo-monitor, sumusunod pa rin ba ito doon sa technicalities bilang isang sanitary landfill.
Opo, and dito nga din po, ultimo yung ilang NGO doon, ano, yung mga kabataan Yes po. na green something na nakapanayan po namin recently, sinasabi nga na panay na ang reklamo namin dito, pati nga kasi yung katas ng basura. Oo, tuloy-tuloy lang sa water table natin, wala silang kaukulang imbakan nito, etc. So, Correct po. opo. So sa ngayon, sir, na ito po ay nangyari na, ano ho ang balak ninyo sa komisyon? Ikaw mismo bilang member ng komisyon. Definitely po, Sir Ted, ito ay madi-discuss ng komisyon. Ang alam po namin ay nag-issue na ng cease and desist order ang EMB at sigurado po sa susunod naming meeting ay madi-discuss po ito at titingnan ano yung mga puwedeng, pagbabago o policy sa pagmo-monitor ng mga ganitong kondisyon. Marami na po kaming in fairness naman po dun sa komisyon, ah marami naman pong mga munisipyo at cities na pinasara na po yung kanilang mga nakikita naming mga hindi talaga landfill or mga open dam site. Ah, at bago rin po ito mabigyan ng per Opo, naputol tayo. Pakilatag lang yung ating linya. Tawagan natin ulit si Sir Marlon Babalikan Pareha. natin siya kasi in fairness nga daw sa komisyon. Alam niyo mga kapatid, ang haba ng listahan ng mga miyembro po ng komisyon na ito, ha? At mga kapatid, meron po tayong kung tawagin ay Solid Waste Management Fund. Alright? Dito po sa powers and functions ng komisyon na ito, kasama po dito yung review, and monitor the implementation of local solid waste management plans. Review, then monitor. Okay. At maliban po mga kapatid rito, ano po, sila po ay inaatasan din na siya po naman din nag-a-aproba actually sa mga ginagawa ng LGUs tungkol po nga sa pagtatapon po ng basurang ito nga, solid waste management kung tawagin. Balikan natin si Professor. Professor? Sir Sige. Ted, yung kanina pong nababanggit ko, In fairness, in fairness po sa NSWMC, ang yung binabanggit niyo po ngayon na solid waste management plan, dumadaan po to sa NSWMC. So ang LGU po ay nagpe-present ng Yes. kanilang 10-year solid waste management plan so sa commission. Opo. So, Ah, so, so kung, bago po sila maaprubahan sa DILG sa proseso, ito po ay inaaprubahan. So pinipresent po ito ng Opo. LGU sa NSWMC. sige, sabi nga po ninyo, in fairness, meron na ho kayong mga pinasarhan, nirekomendang sarhan po. Ano Yes po? po. Opo, sige. Yung mga hindi po yung pong pagmo-monitor, may mga munisipyo at cities po kaming nakita na Okay. pino-monitor. Aha. Meron na lang pong nire-recommend na sarhan at meron pong hindi pinapayagang Sige po, sige. mag-operate, no, Opo, mag-operate. opo. O, yun nga po, no? Sir, ang batas po nagsasabi that you have to meet at least once a month. Yes po, yes po. Okay. And then kaninyo, ang Eco Waste Coalition, kailan pa kayo nagsabi at nagreklamo na may mga paglabag itong landfill na ito sa Cebu? 2021 pa po siya, sir. Ang actually po ang Eco Waste Coalition ay coalition ng iba't ibang environmental groups Yes, sa yes, sir. Pilipinas. Opo, yes, sir. Yung members po natin sa Cebu City ang Okay. nagbabanggit po. Sige po. So 2021 pa. Kailan ka pa naging miyembro ng komisyon po, Sir Professor? 2023 bilang member po ng Eco Waste. Okay. Yes. Bilang kinatawan ng Eco Waste, ikaw nakaupo Yes, po. doon sa komisyon, kumbaga sa board, no? Yes po. Okay. So kung 2021 pa ito, umupo ka ng 2023, did you raise this issue sa inyong ginagawang pagpupulong? Among other issues naman po, Sir Ted, no? Kaso po, ang Eco Waste Coalition po ay isa lang sa maraming members ng Yes, sir. National Yes, sir. Solid ng Hindi, we NSWMC. understand, Professor. I mean, ang akin lang kasi nga dito is that we understand, ang haba na listahan dito eh. Yes po. Isa lang po kayo, pero did you raise this officially in a meeting? May record yun? Kasi kung na-raise mo ito, yung danger nito, no? At yung paglabag, dapat umaksyon na kaagad
ang DENR doon kung seryoso kayo dito sa inyong trabahong ito. So, did you raise this in a formal meeting, and then how many times, and meron bang response dito yung DENR? Ah, Sir Ted, isa lang po ito sa maraming na-raise namin at maraming mga issues na kailangan na ni-raise pa namin. Hindi lang po sa NSWMC, pati po sa Supreme Court Mhm. at pati po sa mga legal agencies na pwede. Marami rin po kaming sinulat sa DNR na ito yung mga issues namin. Pagdating po sa maraming issues ng basura, And then I'm ah, talking about, yes po, yes Professor, po. let's be specific. I'm talking about this binaliw garbage dump na ito. Please, no, doon lang po tayo. Yes po. Doon sa inyong advokasya na ang unawaan po namin kayo, marami kayong pinaglalaban. Pero kasi ngayon, ang gusto nating matukoy dito, Professor, is that dito, dapat magkaalaman tayo, di ba? Kung matagal nang alam ito ng DENR, yung paglabag nila, matagal nang alam nila na itong open dump site, ang tayog-tayog na. Mismo sinasabi nga ng mga ito nagsasalita ngayon eh. Matagal na kami nagsasabi, baka gumuho ito. Correct po. Hindi ba? So ang punto ho namin dito, Professor, specifically po, itong binaliw na ito, on record ba sa commissions meetings, na-raise nyo ito? Kasi kung hindi kumilos ang DENR, sino man po nakaupo that time, may pananagutan sila for negligence kasi hindi ito maaring ituring na aksidente. Negligence po ito, Professor. Hindi lang po ito certain sa NSWMC, pati po doon sa local government Mm-mm. at sa Region 7 po ng EMP. O yun nga po, yun nga po. Opo. So on record po iyon, na-raise niyo po ito dito ho sa commission. Yes po, yes po, Okay, on record po iyan. yes po. Opo. And then ano po ang tugon, sino po ang umuupo na kinatawan ng DENR, ng DILG, ng ng DOST, DPWH, DOH dito po sa komisyon na ito kasi po ang mga secretary nila ang mga nangunguna po sa komisyon eh. Sino po particular, do you remember sino po ang nakaupo doon nang inyo pong ipinaabot ang problema nitong binaliw? Ang head po ng NSWMC ay ang DNR secretary po. Oo. Humarap ba dito si Lutilla nung siya umupo na? Wala pa po, hindi ko pa po siya nakita sa Opo, meeting. opo. Yung pong dating kalihim po na si Yulo Loizaga, sir, Professor. Honestly po, isang beses ko lang po siya na-meet sa meeting. Okay, opo. So when you raise this, ano po ang naging tugon? Nag-order ba doon sa Region 7 DENR na suriin itong mga sinasabi niyo mga paglabag na ito? Otherwise, everyone may be accused of negligence. Ah, may mga pamamaraan, Sir Ted. For example, kami po sa Eco Waste Coalition, maliban sa pagre-raise yung issue na to sa mismong commission, kami po ay sumusulat din sa DNR Opo. at doon din po sa regional director para po doon sa issue nito ng binali. Kaya po marami rin po kaming actually marami rin po kaming as part ng private sector, yun po rin yung may boses po kami na nare-raise namin yung mga issues. Pero syempre po ang implementation pa rin po nito Opo. at ang pagkilos po nito ay nasa gobyerno po. Yes, sir. Yes, we sincerely understand. Ano ho? Kaya Yes nga po. kayo diyan na tinatawag, sa batas po kasi ang disenyo, para ho may tinig po ang private sector. Correct po. Merong nga tinig, merong nga kasama kayo ng mga nasa negosyo eh. Di ba? Yes po. Oo, Yes itong po. mga Actually, nasa plastic na industriya, correct po. di ba? Correct po. Oh yes, Yes oh, po. kasi nga para lahat ng sektor ay napapakinggan sa komisyon, no? Yan Yes po po. yan eh. So, Correct po. so ngayon po, Professor, no, dito sa pangyayaring ito, kailan ang inyong next meeting, sir? Every month naman po ang meeting namin. Ngayon po kasing Sir Ted, ngayong January, meron po kasing ayun nga pa po no, medyo ironical nga siya kasi celebration po ngayon ng 25 years ng RA 9003. So, medyo at kung titingnan din po natin, nagkaroon ng batas ng RA 9003 dahil din sa isang issue ng katulad Payatas. po niya no, sa payatas po ano po. Correct. Kaya sigurado po sa susunod na meeting magiging part po ito ng aming agenda para pag-usapan. Mhm.
Pero ngayon pong every month naman po, every last Thursday of the month po ay meron po kaming meeting. Last Thursday of the month. Opo. Okay, so meron po kayong meeting. Sir, nagpapasintabi lang po ako ha. Yes po. Ito pong inyong trabaho sa komisyon, yan po ay pro bono. Wala kayo diyang sinesweldo, wala kang tinatanggap. Wala po sir, bilang representative lang po kahit po pamasahe or Opo, pagka may mga on-site meeting. opo, opo. Bilang member po ng EcoWaste, bilang member po ng private sector. Opo, kumbaga po sakripisyo yan. Oo, bilang Yes bahagi po po. ng NGO, ito po sakripisyo. Yun nga lang, yun nga lang, ang atin po dito is that kung siniseryoso ba ng mga namumuno dito, yung pong nangunguna dito, yung mga rekomendasyon ninyo at reklamo ninyo. Yan po siguro pinaka-importante. Sige, so ang inyo pong meeting ay sa huling Thursday ng buwan na ito. Ano pong aming aasahan po sa panig ng EcoWaste dito po sa isyong ito? Ang EcoWaste naman po ay lagi po ipupush naman po ito sa marami pang uri ng aside from the meeting, marami naman pong aspeto pa, no? Pwede po kaming dumulog sa Supreme Court or sa korte kapag kailangan po ng ganito. Kasi tama po kayo Sir Ted, ano? Kasi minsan kaming nasa private sector, kaming nasa NGO, minsan yung mga bosses namin hindi naman talaga napapakinggan sa isang area. So gumagawa kami ng ibang mga means para naidudulog namin yung aming Opo. mga concerns. Opo, opo. Kasi nga din po dito, no, LGU, pati daw ho, si konsehal nga daw, matagal na nagreklamo dito. LGU din siya, siya ay konsehal, pero tutol siya dito. So dito ho talaga, LGU, kasi nga under the law, sila ang punong abala dito eh. Pero supervised ng DENR, di ba? Yes Sa po, mga yung environment. monitoring po ng mga kung sumusunod pa po ba to sa scientific regulations ng pagiging quote-unquote landfill. Opo. At the same time sa LGU naman po, syempre kung may mga reklamo or complaint, dahil sila naman ang nagbibigay ng business permit every Okay, year. sige po. So sa ngayon po, Professor, meron bang kahalintulad pang lugar ang pareho nitong dyan po sa Binaliw, Cebu na baka po ngayon pa lang, aksyonan na kaagad na naman nito pong tutulog-tulog na DENR? Ngayon po, Sir Ted, lahat po ng yung tinatawag nating open dam site, pinagbabawal na po siya. Kumbaga pag nagpe-present po ang isang LGU ng kanilang 10-year management plan at sinasabi nila na kami ay yung tinatawag nating controlled dam site. Pero ganun nga, hindi na po namin yun inaaprubahan. So kailangan meron silang plano na magkaroon talaga ng isang sanitary landfill. So sa ngayon po nandun kami sa stage na sige nakapag-submit kayo ng mga 10-year management plan, tingnan naman natin kung sinusunod niyo ba yung 10-year management plan. So sa ngayon po siguro Sir Ted parang kung meron man ah, parang hindi naman siya magandang banggitin na ito ay pero sa proseso ng NSWMC may mga nagsasubmit na ito pa rin pero hindi namin siya pinapayagan. Oo nga So po. hindi po natutupad yung kanilang plano. At kapag ho kasi dyan, kasi we have to understand also nga, Professor, na yan po ang pinakamalaki din problema ng mga mayors, no, ng LGU. Saan namin itatapon ang aming basura? Kasi wala ding komunidad o mga komunidad sa binabalak na gawin landfill ang pumapayag eh. Kasi nga mabaho yan, di po ba? Opo, yan, pero Sir Ted, kung okay lang ma-share ko, noong mga after pandemic, nagkaroon kami ng pag-aaral dito sa Metro Manila. Ito ay collaboration ng Eco Waste Coalition at dalawang universidad, no, yung Lasal Dasmariñas at University of Santo Tomas. Pinag-aralan po talaga namin using yung 5 barangay, no, sa sampling sites po yung 5 barangay. Hindi ko na po babanggitin yung mga barangay na yon. Pero doon pa lang po sa collection ng basura, yung efficiency ng collection, meron na po tayong problema. Kasi unang-una, nakalagay po sa batas na
dapat sa household pa lang or sa level pa lang ng barangay meron ng segregation. May mga LGU po tayo na kinokolekta pa rin nila lahat, whether ang segregation lang nila ay nabubulok at di nabubulok, which sa batas po ay dapat malinaw yung recyclables, yung compostable, tsaka yung mga residual. Nakita rin po namin na minsan ang proseso kasi ng pagkokolekta binibigay sa private sector. So syempre po pagka private sector, malalaking truck po 'yan. Nagkakaroon ho yan ng problema doon sa pangongolekta ng mga sa mga iskinita, at pangalawa, minsan ang kanilang pamamaraan ng pagbabayad, yung dami ng nakokolekta nila. So hindi nila susuportahan talaga Oo. yung pagsisegregate, kasi doon pa lang sa collection ay hindi na nasusunod yung RA 9003. So Alam mo, Professor, marami siyang ano siya, system-wide siya, Sir yes, Ted, eh. I know, Kaya we know. Pwede natin pag-usapan to buong maghapon, no? Itong yes problemang ito. po. Kasi nga, ano ho ito eh. Problema natin lahat ng household, no? Doon nagsisimula yan eh. But bottom line dito, kaya nga may gobyerno eh. Di ba? Correct po. At the end correct of the po. day, government to govern. Walang disiplina ang mga household. Hindi sumusunod dito po sa segregation. Sumunod man yung household, yung basurero, kahit na nag-segregate ka, Pinagsasama-sama. pagdating doon sa truck nila, kinakalkal nila kaagad. Para kunin kaagad Yes. nila ang pwedeng pakinabangan. Nagkakahalo-halo na naman ulit. I mean, alam niyo ho yun? So, but bottom line nga po dito, government, di ba? Doon ka pa Yes rin po. po sasandal, right? Ano, Professor, Correct no? po. Yes, Yes po, oo. kasi sila po ang gumagawa ng sistema at palisiya. At sila po ang dapat Correct po. magpatupad sa batas, di ba? Correct Sa po. barangay Correct. level pa lang, kitang-kita na po ito. Anyway, Yes o sige po, ang amin po lamang ang dalangin dito, Professor, ay sana po ma-erase nyo itong isyong ito para po wala na pong matatabunan pang buhay dito. Wala na pong madidisgrasya pa dito. Wala na pong mapeperwisyo pa dito. Dito po sa pangyayaring Yes po. ito, diyan sa Binaliw. Sana po, last na po ito. Sir Ted, actually, ang Eco Waste Coalition naman po ay talagang nagpo-pursue, wala pong mga bayad ang karamihan po Ayun, no? ng volunteers at nagpo-pursue po dito. Mm-mm. Hindi lang po ito sa issue talaga ng mga open dump site, issue rin po ito ng paggamit ng plastic, Opo, issue rin opo. po ito ngayon po sigurado meron na namang lalabas diyan na magpo-propose na yung tinatawag na waste to energy Mhm. proposal, 'di ba? Opo. Yung gagawing Oo. susunugin yung basura para Oo. maging kuryente. Pero Mm. ang sagot nga namin sa Eco Waste ay kung ganitong uri ng batas 25 years na hindi napapatupad ng ayos. What more kung Mhm. may ganitong pang proposal nasa hangin pa siya, no, magpo-pollute. So ano naman po, Sir Ted, makakaasa po kayo sa Eco Waste Coalition na laging pong nandiyan, lagi pong nagpapaalala, lagi pong nagpo-pursue na dapat ito ang dapat Sige po. nating Opo. ideal. Opo. Yes po. Katuwang niyo po kami sa advokasya, pero pakipokpok lang si Secretary Lotilla pag nagkita po kayo. Yun pong aking pong bilin sa inyo. Salamat po na marami. Yes po, Sir Ted. Yes Opo, po. Professor, thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo